Ano bang nilagay niya? Cash. Ang nilagay niya ay cash. Cash. Ano ba yung cash? Asset. Dagdagan. So, ibig sabihin, meron tayo dito sa January 1 na ang debit natin ay cash. Yan ang nilagay ni Lopez. Na, magkano yun? 500,000. Tsaka, L capital. Diba? Yung alisin yung L. L capital, 500,000. Okay. Sabihin natin January 2. Sabi ni Lopez, sige, meron pa naman ako ano. Ito. Lopez invested additional amounting to 100,000. Okay, ano yung nangyari dito? Ano yung debit side? Ano yung credit side? Okay. Ano bang ginawa nila ng stipulat? Additional investment na. Ano yung nilagdag sa negosyo? Okay. January 2. Ang lalagay sa debit side is equipment. Magkano? 100. Ano yung credit side natin? Ano yung credit side? Ano yun? Anong meron ng invested? Okay. Ano yun? Pag sinabing invested ulit, sinabing capital ulit, kahit anong invest kung may-ari, kahit hindi yan cash, kahit yan ang equipment, pag in-invest niya, papasok sa kanya capital. Okay. Kaso January 3, ito yung nangyari ng January 3. Ang January 3, ang sabi, kasi parang ang laki ng nilagay yung cash. No? Lopez withdrew 100,000 natin for personal use. So, anong nabawasan sa atin? Nabawasan yung cash natin na magkano? 100,000. So, yung cash natin saan ba? Debit or credit? Ang cash, assets. Nabawasan o nasdagan? Sa natin yung record. Sa credit. O ano pa? Meron pa yung credit side. Ano yung credit side natin? Pwede ko bang i-record dito yung credit agad? No. Diba? Hindi. So, kailangan muna natin alamin ano ba yung debit side dito? Ano ba to? Meron ba kayo nilito ng withdrawal doon? Dito? Meron ba yung withdrawal? Saan nire-record yung withdrawal? Sa debit. So, ibig sabihin, kunyari, L drawings. Magkano? 100,000. Tapos, cash, 100,000. Okay na tayo sa capital. Okay na sa capital ng withdrawal. Madali lang ang capital ng withdrawal, di ba? Madali lang siya. Ano ba mahirap sa accounting? Lahat? Mahirap ba mag-identify? For example, sa isang business, alamin mo na kung ano yung kanyang equipment. Mahirap ba mag-identify? Mahirap mag-identify. Madali lang mag-identify. Sa accounting, mahirap mag-analyze. Di ba? Mag-analyze. Kasi, babasahin mo mabuti, alam mo kung saan nilalagay. Di ba? So, okay, next one, meron tayong income. Okay, income. Konti na lang. Dalawa ba? Matapos ito, nawala sa level o 8. Siguro pagkatapos nito, last week na tayo. Last week. So, okay, pero bago tayo mag-last week, explain natin ito. Sa income, meron tayong iba't ibang uri ng income sa negosyo. At ang iba't ibang uri ng negosyo, may iba't ibang income. Okay, ano ba yung uri ng type? Ano ba yung types of business natin kung naaaralan na? Meron tayong service. Okay. Ang tawag natin sa income mula sa service business, ang tawag natin ito is service income. Okay. Pero, okay, ito lang yan. Ang
Okay, pero gawin lang ulit, dahil meron may iba't ibang terms, kung ano yung unang ginamit mo na terms sa iyong unang income, kung ang ginamit mo ay service income hanggang dulo, service income ang gagamitin. Kasi bakit? Pag nilagay mo ng service income, naglagay ng service revenue, anong mangyayari? Dalawang account. Ngayon, pagdating sa dulo, pag-iisahin mo lang din naman yun. Diba? Hindi lang ano ka lang, no? Nagpagod ka lang. So, okay, dito, ang tawag sa income natin, ano ba yung income? Ito yung mga kita, no? Mga benta natin. So, okay, pag sinabing service income, meron ba itong product? Diba, wala? Product. So, okay, yung service income, ito ay galing sa service business or services rendered o sa mga nagawa, servisyo o sa ibang word. Sa Tagalog natin, di ba? Tapos, ang tawag natin, pag merchandising or manufacturing na, ano ba tawag doon? Ayun? Ano? Ang tawag sa ano? Pag merchandising. Ang tawag sa ganda doon. Ganda na sinisimula, yung mga letter lang. S dinudulo. Sales, natumpok niya, natumpok mo, di ba? Pag nagbenta kayo, meron kayong sales. Ito yung nalagay sa merchandising, sa manufacturing. Basta meron kang binibenta, ang tawag doon, sales. At hindi yan lalagay ng income. Hindi yung sales income, sales revenue, hindi yung gano'n. Ito lang talaga din yung letter na yan, sales lang. Okay? Yun yung sa income natin. Meron pa tayo tinatawag na interest income. Sinabi natin interest income. Ito, ano ba yung interest? Okay, ang interest income na tubo. Diba? Kunyari, ikaw ay nagpautang, tapos nilagyan mo ng tubo. Nagpautang ka ng 5,000, yun ang 5,500. Yung 500 doon, yun yung interest income. Okay? Yun. So, ito lang naman yung income natin. Ang normal balance ng income natin ay credit. Okay, ngayon magtatransact ulit tayo. No? Transact pa rin tayo. Kasi ang ginagawa ko sa inyo ay bawat isang major accounts, binibigyan ko kayo diba ng example. Nagre-relate natin. So, okay. Ano tayo ng example? January 1. Okay? Bill, ibahin naman natin buwan ng January 10. Bill, client, B, 500,000 for the services. Okay. Sabi, Bill, client B, 500,000 for the services. Ano meron dito? Kasi ano ba sinabing bill? Okay. Kunyari siya, si client B. Ako yung negosyo. So, nangyari yung ginawa ko. Binigyan ko siya ng bill. Yan yung bill ko. 500K dahil sa ginawa ko, trabaho. So, ibig sabihin sa akin, anong meron ako? Nung January 10. Okay. Anong keyword dyan? Ang keyword dyan is salita. Bill at saka okay. Anong bill? Anong meron akong account dito? Tanong, nagbayad na ba ito? So, anong meron siya? Anong meron ako? Anong meron ako? Siya may utang siya. Ako, anong meron ako? Meron ako income at at the same time, meron ako pautang. Diba? May utang siya, malamang meron akong pautang. So, ibig sabihin, anong meron tayo? From the word service, anong type of income to? Service income. So, service na meron, nagdagdagan mo yung service income natin. Yes. So, saan siya i-record? Sa